Welcome to Mother Earth TV. Mga mother, kwentuhan buhay OFW tayo ngayon. So, ang gusto ko lang pag-usapan natin, ano nga ba ang totoong buhay ng OFW? Kasi ang sabi ng iba ay mahirap. Oo, napakahirap po. Unang-una ay malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay, sa ating pamilya. So, kaya tayo nag-abroad para makapag-ipon para sa ating mga mahal sa buhay. Pero, ang kapalit naman yan ay hindi natin sila nakakasama. So, napakahirap yung buhay ng OFW. Sa atin, nag-abroad tayo para makapag-ipon, makapagpundar ng mga kung ano man yung gusto natin na ipundar para sa ikakagaan ng ating buhay sa mga darating na araw, di po ba? Mga mother, bilang OFW tayo ay may mga nararanasan na mga iba-iba yung nararanasan natin. Unang-una, magkakaroon tayo ng ibang mga kaibigan dito sa ibang bansa at sa katagalan niyan ay imbes na tayo ng mga pagtitiwala, mga ganon. So, hindi naman lahat ay mababait. At meron naman mga mangilan-ngilan na sila ay makikita mo bandang huli ay mga totoong kaibigan. So dito tayo nagkakaroon ng mga tiwala, di po ba? So, habang tayo bilang OFW ay gusto natin makapag-ipon, makapagpundar, so meron tayong nagagawang desisyon na mag-i-invest sa mga lugar kung saan nandun yung mga kaibigan natin, di po ba? So, magandang investment yon. Para sa akin, maganda yon. Ang puhunan natin dyan ay yung tiwala. Di po? So, habang meron kang pundar doon sa lugar ninyo, nagpupundar ka doon sa inyo, hindi masama na magpundar ka rin sa ibang lugar kung meron kang taong napagkakatiwalaan. So, ako ay, bagamat may mga tao, sabihin na natin maraming tao na nanloko, nang loko rin sa akin or inano nila, tinake advantage nila yung kabaitan natin. Pero hindi ko naman sinasabi na mabait ako mga mother. Maldita ako sa totoo lang, pero yun nga, meron tayong ugali din na mabait. So, tayo ay nakakapag-invest sa mga lugar na nandun yung mga mababait nating kaibigan. So, ngayon mga mother, gusto kong i-share sa inyo na ang lugar na ito na mayroon tayong kaibigan na kita at pinagkatiwalaan natin sila. So, sila yung nag-handle sa ating ininvest na maisan dito sa Nueva Ecija. So, sila si Jasper Hortaleza, meron siyang YT channel na Father and Son YT. So, doon mapapanood lahat ng kaganapan doon sa bukid. At saka si Kuya Katandem na si Merlin Official Vlog, meron din siyang channel. So, doon natin makikita yung nangyayari doon sa Maisan. So, sa kanila, ang investment ko sa kanila ay tulungan, trust, tiwala sa kanila. At yun naman ay nagagawa nila ng maayos. So, tutulungan nila tayo at the same time, natutulungan din natin sila. So, sa ngayon, masaya ako mga mother dahil kung napansin nyo, nung mga nakaraan ay may mga vlog tayo na nag-upload tayo ng mga mais, ng mga gulay-gulay. Silang dalawa yung nag-handle doon sa lupang yan, sa mga gulay na yan, sa mga mais na yan. So, masaya ako at nakaharvest na tayo ng mais. At okay naman yung
kitaan. So, walang talo, kumbaga. At ang usapan naman dito ay porsentuhan. So, yun. Sa 100 sacks, meron siyang 15 sako na mais din. So, yun, yung porsentuhan. Tapos, sa atin yung lupa, sa atin yung mga gamot, sa atin lahat, kumbaga. So, siya yung mag-aalaga dun sa mais. Ngayon, kung kukuha siya ng kasama niya maglilinis, siya na yung magbabayad noon, siya na yung magpapasweldo sa mga yon. So, eto, masaya ako mga mother dahil nakaharvest na tayo ng mais, yung mga gulay, patuloy yung pag-harvest. So, bilang OFW, di ba, masaya tayo na nakikita yung pinaghihirapan natin ditong sweldo na sahod ay meron na patunguhan at the same time kumikita rin doon at nakakatulong ka rin at the same time. So, masaya sa pakiramdam para sa akin. Hindi naman tayo pare-pareho ng pakiramdam, 'di ba? I mean ng pangunawa o pagtulong, ganun ba, kumbaga. So, para sa akin mga mother ay masaya ako sa nangyayari sa ngayon. Meron mga investment na mga hindi kumikita, pero meron din mga investment na kumikita. So, bilang OFW, yun ay isang magandang successful na masasabi mo. Pero, di ba dapat, mas masaya pa kung lahat ng mga pinagpaguran mo ay kumikita, di ba? So, yun. Para sa akin, mas pinili ko yung sa mga lupa mag-invest kasi hindi yan nasisira at saka yung value niya ay hindi pababa kung hindi pataas. So, ganun lang. So, ang akin lang yung mga lupa na hindi natataniman o hindi kumikita, siguro, pag binenta mo yun, ay parang kumita ka na rin kasi tumaas nga yung value niya. Ganon. So, ngayon mga mother, sana sa mga kapwa ko OFW ay maging wise sa pag-invest ng ating pinaghirapang pera. Kasi pinaghirapan natin to. Ang dami nating sinakripisyo dito. Although na yung iba, kagaya ko na sinuwerte tayo na nagkaroon ng mabait na amo na maayos na trabaho, hindi hirap. So, malaking pribilehiyo yun sa atin. Kaya, pinag-iingatan ko talaga yung mga, yung sahod ko. So, yun, hindi natin maiwasan na may mga tao tayong may maghiling, hindi natin mapagbigyan, sasama yung loob. Hindi na natin kontrolado yun mga mother, pero dapat maging wise tayo. So, ako marami na akong naranasan na nanloko sa akin, sa pera. So, ang sa akin, malakas pa ako, may trabaho ako, yung perang linoko nila ay kikitain ko pa. Basta, ang palagi na lang natin pinag-pray ay lagi tayong malakas, masigla at walang sakit, di po ba? So yun, mga mother, sana maging may mapulot kayong aral dito sa ating kwentuhan. Tsaka isa pa, sa lupa kasi wala ka talagang talo sa lupa. Basta meron kang mga mapagkakatiwalaang mga tumitingin, mga bantay, kumbaga. So, maging malaking yun, malaking factor yun sa kung lupa yung kukunin mo. Ngayon, kung may mga lupa ka naman na meron kang kinuhang titingin tapos hindi naman ginawa, pabayaan mo na, huwag ka nang magpa-stress sa kanila, diba? Ganun lang yun. Hayaan mo na lang nakatiwangwang yung mga lupa. Kasi, hindi mo naman sila kawalan eh. Sila yung mawalan. Hindi po ba?
Ganon. Ganon lang yung ano ko, mindset ko na bakit mo pipilitin yung isang tao na tutulungan kung siya mismo hindi naman kumikilos. So, ganon. So may mga tao rin tayo na tinutulungan at hindi rin nila ginagawa kung ano yung napag-usapan. So, okay na lang sa akin yun. Hindi ko na i-stressin yung mga sarili kong ganun. Basta, natulungan mo na yung tao, nasabihan mo na kung ano yung dapat gawin, lahat. Hindi naman ginagawa, o ginagawa man siguro, pero hindi sapat. So, hayaan na lang natin yung mga ganun. Huwag tayo magpa-stress at huwag tayo magsayang ng energy, magsayang palalo ng pera para sa mga taong ganun. Akin, madali akong kausap kung maayos kang kausap, di po ba? So, ganun lang. Mga mother, so, masaya ako at natapos na naman ang harvest time. Mga gulay natin, tuloy-tuloy. So, mga mother, may mga video tayo na may video tayo sa pag-harvest ng ating mais at sana sabayan nyo ako sa panonood mamaya. Tuloy-tuloy na natin yan. So, yan. Thank you so much, Jasper Hortaleza, aka Father and Son Whitey, sa iyong pag-antabay sa ating maisan, sa ating mga gulayan. Thank you. Alam ko, nakikita ko rin naman yung hirap mo, yung sakripisyo mo rin, yung pagod mo na nagtatrabaho dyan sa maisan, sa gulayan. So, sipag-sipag lang, sabi nga nila, at makukuha natin ang goal natin na hindi man yumaman, pero kahit papano, gumanda ang ating buhay, di ba? Ganon din kay Kuya Erwin Santos, aka Merlin Official Vlog. Thank you rin Kuya sa pag-alalay, sa pag-alaga, pagtulong kay Jasper sa ating maisan, sa ating mga gulayan. Thank you so much. Ito ay hindi lang naman para sa akin, sabi ko nga para din sa inyo. So magtulungan lang tayo dahil hindi lang iisa yung nakikinabang, parehos tayong nakikinabang. So mas magandang harvest, mas magandang kita, 'di ba? So yun mga mother, sana ay may mga mapulot-pulot tayong mga kunting aral lang sa ng pera. Kung marami nang luloko sa atin, hayaan na natin sila. Hindi nila ikakaganda ng buhay yon. Yung linuloko nila, pang ilang konsumo lang nila, ubos na yon. Pero tayo, patuloy pa rin yung magandang hangarin natin na tumulong hanggang kaya natin. Kung kaya rin lang naman natin, tumulong tayo. Kung sa tingin natin ay kulang pa nga para sa atin, hindi naman kailangan, di ba? Hindi kailangan malaki yung tulong. Kung ano yung sobra, yun lang yung gusto ko. Kasi mga mother, napakagaan sa pakiramdam na gumaganda, hindi naman gumaganda, smooth yung buhay mo, yung pamilya mo, tapos nakakatulong ka sa iba na nangangailangan. Ang sarap sa pakiramdam yun. So yan mga mother, samahan ninyo ako, panoorin natin ang mais. Baka magkaiyakan na tayo. Salamat sa inyong suporta kay Mother Earth TV. Panoorin na natin mga mother. Thank you sa inyong suporta. Mother Earth, ito na po, umpisay na po nila yung pag-harvest ng ating mais. Sila Father, sila. Si Kuya Katandem nasa likod po namin. Tatapusin na po nila ngayon ta.
So, ayan na po, Mother Earth. Start na sila. Nawala yung mga kasunod Ayun na. So, yan po, Mother Earth. Pabalik na sila dito. Tapos, doon naman sila. Ano yung sinasabi nila kanina na walang katapon? Ayan. Ayan po, Mother Earth, yung mga ating mamumulot. Nakailan sako na kayo? Doon, nakailan na? Dalawa? Pangatlo na yan. Pangatlo na daw po ito. Yung chinila si Kuya di naman ano nangyari. Nahuhuli kayo sa harvester ngayon So, yun po mga Mother Earth, bali doon po kung ilang kasi yun? 21 sako na Naka 21 na yun nandun po. Pero yung pagpasok dito. Inom muna kayo lang. Isa wala mang ilaw. Ayan po mga Mother Earth. Ano na. Dilim na. Pero gumigik pa rin sila. Mag-alas 7 na pala. 6:45 PM. Pero ano sa akin ang maliwanag. Tinan mo. Sa akin maliwanag. Dilim na. Mapatalagan ko lang. Malampa ito yan. Ayan po Mother Earth. Bali yung mga napulot nila binubuhos na po. Para masama na sa ano. Naglag. Sayang. 1 kilo yun. 1 kilo yun. At 1/4 lang yun. Naitimbang din yan. Hulog kayo ng langit. Pag Yan, Mother Earth. Hulog ng langit ang ating mga mamumulot. At maka 100 kaban tayo kasi nakaka 65 na. Madilim na, wala na tayo makita. Ayan po, Mother Earth, yung mga napulot nila, Team Kasangga, nilalagay na po nila sa harvester. Ayan po. Naka din sila, naka 8 sako yata na. Kulang 10 daw Sabagay, So, ayan po, Mother Earth. Pagtutulong-tulungan na po nilang ibababa. Ayan si Jimmy. Ayan sila kuya. So, ayan na po, Mother Earth, yung ating
mais. Nakakamada na po. So, yan po mga Mother Earth. Nandito na po tayo sa bahay. Bali, naka 92 kaban po ang ating mais. So, ayan, di po siya natakal ngayon. Bukas na po tatakaling gawa po nung ginabi. At may ano naman din po yung may bayar na. Nakuha po siya ng 14.50. So, ayan. So, ayan po Mother Earth. Kinakarga na po yung ating mais. Ay, nabutas. Kaya mga matak ba sa resin mo? Ano ang tao kayo? Kilala din Kuya Edison kanya sulat ni Live. Ro, sayang niya. Bawas na niyang kilo. Sayang yung 1 kilo. Hindi po nila mabot mga Mother Earth. Kasi matimbang daw po. Hindi pa kaya yan. Iso na yung muna pagtaka. Kumalampat na yung mete yung uyat yan. Boleh dapat tuh dia peri, dagdagan dong. Dagdagan daw para pabaya. Kayo mo pabaya na kayo mga pabaya. Sige na tuliga. Dia pa ngiri. So, yan po, Mother Earth TV. Bali, na track skill na po yung ating mais. Yan, nakaiwalay po yung sa atin. Tapos yung isa naman, yan po sa tatay ni Kuya Puro. So, ayan, mauuna na po yung truck. Mother Earth, bali kami niyan. Hintayin pa ni Father yung, ano po, ayan, usap nila yung tao. After po nito, Mother Earth, punta kami doon sa pinakabahay po nung buyer, yung nag-harvest po sa atin. Dahil sila rin po yung kumuha sa mais. At doon po kukunin yung bayad.